Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailanpaman. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman
natin si Lord. Ayan. Hallelujah. Parang nasasakal ako. Sandali lang po. Yun. Praise God. Tahimik ka. Hallelujah. Nanibago po Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Alam kong handa na po kayo sa mensahe ng Panginoon. Mamaya po, mayroon tayong mga ipapanalangin. Mayroon mga nagdiriwang na kanilang kaarawan. At meron tayong mga kapatid na babaunan natin ng prayer po, sa kanilang pagbalik sa kanilang trabaho. At may mga kapatid tayo na kailangan talaga ng panalangin. Sige po, tayo po'y dadako sa ating pong mensahe. Sana ba yan? Okay. Tayo po ay nasa aklat pa rin ng Book of Genesis at excited po ako ibahagi sa inyo ang panibagong series na ating pong tatalakayin sa limang bahagi po ito ng part series po ng Book of Genesis sa Genesis 33. At hanggang Genesis 35, ang ating po pag-uusapan ay ang buhay ni Jacob. Pagkatapos po ng sa chapter 36 hanggang chapter 50, yan na po yung buhay ni Joseph. Yan na po yung hanggang sa matapos, hanggang sa sila po ay makalipat sa lupang pangako sa Book of Exodus. Po. So tutuloy-tuloy po natin ito. Tututok na po tayo sa Genesis chapter 33 na basahin muna natin yung kabuuan. Mamaya natin i-reveal kung ano po yung ating title ng ating series. Basahin po natin Genesis 33 verse 1 to 20. Verse 1. Nang tumanaw si Jacob, nakita niya si Esau na paparating kasama ang 400 lalaki. Kaya pinasama niya ang mga anak niya sa kanilang ina. At pag-alis nila, pinauna niya ang 2 aliping babae at ang mga anak nila. Sumunod si Leah at ang mga anak niya, at si Rachel at ang anak niyang si Jose. Si Jacob ay nasa unahan nilang lahat at halos ilang beses siyang yumukod habang papalapit siya sa kanyang kapatid. Pero tumakbo si Esau para salubungin siya. Niyakap siya ni Esau at hinagkan at umiyak silang dalawa. Nang makita ni Esau ang mga babae at ang mga bata, tinanong niya si Jacob, "Sino ang mga kasama mong iyan?" Sumagot si Jacob, "Sila ang aking mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos dahil sa kanyang awa." Lumapit agad kay Esau ang 2 alipin na babae at ang mga anak nila at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. Sumunod din si Leah at ang mga anak niya at yumukod. Ang huling lumapit at yumukod ay si Jose at ang ina niyang si Rachel. Nagtanong pa si Esau kay Jacob, "Ano ba ang ibig sabihin ng mga grupo ng hayop na nasa lubong ko?" Sinabi ni Jacob, "Regalo ko iyon sa iyo para tanggapin mo ako." Pero sumagot si Esau, "Marami na ang ari-arian ko, kaya sa iyo na lang iyon." Pero nagpumilit si Jacob, "Sige na, tanggapin mo na iyon. Kung totoong pinatawad mo na ako, tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Sapagkat nang makita ko ang mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang mukha ng Diyos. Tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo dahil napakabuti ng Diyos sa akin at hindi ako nagkulang sa mga pangangailangan ko." Pinilit ni Jacob si Esau hanggang tanggapin na ni Esau ang mga regalo niya. Pagkatapos sinabi ni Esau, "Halika na, sabay na tayong umalis." Pero sumagot si Jacob, "Alam mong mabagal maglakad ang mga bata at kailangan kong alagaan ng mabuti ang mga hayop na nagpapasuso. Kung pipilitin natin ang mga hayop na maglakad sa buong araw, baka mamatay sila. 14, ang mabuti pa, mauna ka na lang sa amin, susunod kami sa iyo ayon sa bilis ng mga bata at ng mga hayop na nakasabay namin. Doon na lang tayo magkita sa Seir." Sinabi ni Esau,
Kung ganoon, ipapaiwan ko na lang ang iba kong mga tauhan sa iyo. Sumagot si Jacob, hindi na kailangan, ang mahalaga, pinatawad mo na ako. Kaya bumalik na lang si Esau sa Seir ang mismong araw na iyon. Ng mismong araw na iyon. Pero sina Jacob ay pumunta sa Sukot. Pagdating nila roon, gumawa si Jacob ng tirahan at ginawaan din niya ng silungan ng mga hayop niya. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Sukot. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa Kanaan mula sa Padan Aram na walang masamang nangyari sa kanila. Nakarating sila sa lungsod na pagmamayari ni Shechem. Nagpatayo sila ng mga tolda nila malapit sa lungsod. And last 19 and 20, ang lupaing pinagtayuan nila ng mga tolda ay binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa halagang 100 pirasong pilak. Si Hamor ay ama ni Shechem. Gumawa si Jacob ng altar na pinangalanan niyang El Elohe Israel. Ayan. Ang ating pong topic ngayon pong buong buwan na ito at sa mga susunod pang buwan ay pinamagatang Living Out Our New Identity in Christ. Bakit, Pastor, meron ng pangalan ni Christ sa Genesis 33? Ang kabuuan po ng Bible, ang sentro si Jesus. Lahat po, kahit pa Old Testament to New Testament, ang sinesentro po yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pag kayo po ay nagbasa ng Genesis up to Malakay, ito po yung paparating na Messiah. Yun yung kanilang pinag-uusapan. Ang pinakasentro po sa Old Testament ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sa New Testament, si Jesus Christ nang nandun because dumating na si Jesus. Yung coming Messiah na inihintay ng mga nasa Old Testament ay dumating na during the time ng New Testament. Tayo po ang bagong henerasyon. Tayo po ay nasa last and final ending ng ating pong kwento ng ating Panginoon. Ang ating inihintay ngayon, yung second coming of the Messiah. Second coming of Christ. So yun po yung hinihintay ng lahat nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, kailan? Yun ang tanong. Hindi natin alam. So sabi nga, kahit mismo ang anak, hindi niya alam kung kailan ang schedule ng kanyang ama, kung kailan siya muling babalik. Walang nakakaalam. Kaya kailangang maging handa. At sino man sa atin ay maaaring sa panahon na hindi natin inaasahan, sa panahon na parang tayo po ay abala sa maraming bagay. Dahil yun naman po ang revelation na maraming magiging abala sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So, dalawa lang po yan. Kung mag-rapture o abutin pa natin yung talagang pagbaba ng ating Panginoon. Pagdating ng ating Panginoon, hindi na siya bababa sa lupa. Kukunin niya na lang. Sa isang kisap mata, tayo po ay kukunin ng Panginoon. At kung hindi pa mangyari ang rapture, maghihintay pa tayo. Dadaanan natin ang Great Tribulation. 7 taong paghihirap. So mabigat po yun. Ako, dalangin ko, dumating na lang ang Panginoon. Huwag na nating danasin. May nagsasabi na dinadaanan na natin yung 7 years tribulation. Pero tingin ko, hindi pa ito. Kasi meron pang tatakan. May 666 pa. So, kailangan paghandaan. Alam niyo po, sa mundong ibabaw, marami kang paghahandaan. Sabi nga, sa mga susunod na mga taon, ay ginagawa na nilang cashless ang lahat. Ibig sabihin, kala niyo po ba yung mga GCash, Paymaya, yan po yung paghahandaan ng cashless society. Ibig sabihin, tinatanggal na po ang pera at lahat sa susunod po yan, i-implant na lang yung chips. Yun na lang ang gagamitin mo pambili ng pagkain. At kung siyempre, kung hindi ka magpapakabit ng chips, hindi ka makakabili. Siyempre, kung nagugutom ang anak mo, paano ka naman makakatiis na hindi maglagay? So, ang dalawa lang pagpipilian mo, ang mabuhay pero may tatak o mamatay para sa Panginoon. So, yan po yun. Kaya ang aking dalangin,
dumating na lang ang Panginoon. Hindi na natin daanan yon. Kaya maraming tao, ang akala nila joke-joke lang yung pagdating niya. Pero kung tututuhanin natin at nagbabasa po kayo ng senaryo ng ating pong mundo, papalapit na naman papalapit ang ating Panginoon. So, yung mag-anak na kayo. Kasi, alam niyo po, minsan iniisip ko, napakahirap din talaga ng may pananagutan ka talaga at responsibilidad. Talagang mabigat. Kasi pag anak mo na ang pinag-uusapan, bumibigay talaga yung loob natin. Tama po ba? So, tama, nangyayari po yan sa atin. So, si Jacob ay hindi na Jacob sa mga susunod na talata. Ang pangalan niya na po ay Israel. Binigyan siya ng bagong pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, wala na yung old identity ng pangalan ay Jacob. Siya po ay kailangan mamuhay sa bagong katauhan na ang pangalan ay Israel. Okay? Ibig sabihin, pinagtagumpay ng Panginoon. Okay. So bakit living out our new identity in Christ? Dahil lahat po ng nasusulat sa Bible ay may kinalaman kay Kristo. At kung bakit po binigyan tayo, kung familiar kayo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, the old has gone, the new has come. Pero kung kukumpletuhin mo yon, sabi nga, sino man ang nakipagkaisa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dati niyang pagkatao, ikaw ay bago na. Ito po yun. No po? Ibig sabihin, isang illustration ng buhay ni Jacob na nagsimula sa isang buhay na makasalanan patungo sa buhay na binago. Okay? So pag-usapan po natin ang lahat ng ito. So ngayon pong umaga, pipilitin ko po na abutin yung part 1. Pero kung introduction lang po, patawarin niyo po ako. Kasi mahaba-haba po ito at masalimuot po ito. Okay? So ready na po ba kayo? Amen! Sa Genesis 32, makikita po natin yung naging trials na inabutan ni Jacob. Ang haba ng ating topic, hanggang 9 na topic ang inabutan natin dito. So ang topic natin last time ay God's purpose in our trials. So iba't iba yon. Ang dami nun, 10 yun. So doon po natin natagpuan kung anong klaseng pagsubok ang mga ipinahintulot ng Panginoon na iparanas kay Jacob para marating niya yung bagong identity. Okay? Uulitin ko po, hindi madali yung bagong identity. Mahirap iwanan yung old nature at pupunta ka sa bagong nature. Mahirap. Ang pinakamahirap po yung magbago. Sabi mo sa katabi mo, ikaw lang ba yun o ako lang ba yun? Totoo po. Yung gusto mong magbago, pero ang hirap. Tama? Lahat tayo struggle kapag may gusto ng bago, lahat may iiwan. Iwanan mo ang luma para magawa mo yung bago. So yun po yung nangyayari ngayon. Okay? So sa puntong ito, may tanong na atin pong tatalakayin na 5 bahagi. How can we live out our new identity in Christ? Sa Tagalog, paano natin maisasapamuhay ang ating bagong pagkatao kay Kristo? Okay? 5 po yan, pero susubukan ko po na pumasok tayo sa unang bahagi. Okay? Ang pagbabago po ng pangalan ni Jacob ay kasama po dito yung 2 bagay, karakter at yung kanyang tadhana, yung kanyang destiny. Pag binago ka ng Panginoon sa bago mong katauhan, damay ang 2. Babaguhin niya ang iyong karakter at babaguhin niya ang iyong tadhana. Amen. So, ibig sabihin yan, mga kapatid, dahil nga kasama sa pagbabago na ginawa ng Panginoon kay Jacob, yung pagbabago ng karakter at tadhana ay nakita natin sa Genesis 32. Na sa halip na si Jacob ay umasa sa kanyang sariling karunungan at sa kanyang sariling lakas,
Siya po ngayon ay may bagong katauhan na kung saan kinakailangan ang bagong pangalang Israel ay bago din ang kanyang karakter. Hindi po pwedeng pangalan mo Israel, pero ang namumuhay mo sa buhay mo ay Jacob. Ulitin ko po hindi pa pwedeng pinangalan ng Israel si Jacob, pero hindi binabago ni Jacob yung kanyang sariling karakter. Nababago po ang lahat. So, hindi lang karakter, kundi tadhana, pati yung kanyang kinabukasan. Okay? So, si Jacob po ay pinangalan ng Israel na dapat nagmamarka na sa kanya yung Israel na sumusunod sa utos ng Diyos. Yun na ngayon ang bago. Yung Jacob noon, Jacob na sumusunod sa sarili niyang karunungan, Jacob na sumusunod sa sarili niyang lakas, o ang tawag doon, sumusunod sa sarili lakas, yung, ano tawag sa Tagalog nun? Yung nananangan sa sarili, yung nakarely ka sa sarili mong lakas. Ayan. So, yun po si Jacob. Ngayon, na bago na pangalan mo, ibig sabihin, kinakailangan ang magmamarka sa buhay mo ay yung pagsunod sa utos ng Diyos sa halip sa iyong sarili. Okay? Pero sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa kwento ni Jacob, nakita natin yung growth na ginawa ng Panginoon sa kanya. Pero alam niyo po ba ang pinakamahirap? Struggle si Jacob na alisin ang kanyang lumang pagkatao. Okay? So, hindi na siya dating Jacob, bago na yung kanyang pangalan, pero sa pangalan lang, hindi na babago yung kanyang lumang karakter at lumang pagkatao. Okay? So dahil napaka-interesting yung kwento ni Jacob, makikita din natin sa buhay ni Abraham. Hindi naman po siya dating Abraham. Ang pangalan niya po ay Abram. Kaya nung tinawag siyang Abraham, ginawa siya ng Diyos na ama ng maraming bansa. Ibig sabihin, yung ginawang pagbabago ng Panginoon kay Abraham ay hindi po pwedeng manatili yung buhay Abram noon. Kailangang makita ngayon yung buhay Abraham ngayon. Amen? So, ibig sabihin, sa Genesis 17, kapag binalikan nyo, yung po yung simula ng pagpapalit ng Diyos ng pangalan. Sarah, naging Sarai. Diba? Ibig sabihin, ikaw ang ina, sa'yo magmumula ang maraming bansa. Tama? Pero si Jacob, nung tawaging Israel, itong sumulat na si Moises ng Book of Genesis, never pong inulit-ulit ang pangalang Israel kay Jacob. Si Abraham, kilala na natin siyang pangalang Abraham. Ginamit ni Moises simula ng kwento ng Genesis 12 to Genesis 17, Abraham na ang tawag sa kanya. Wala ka nang maririnig na Abraham. Tama po? Kasi kailangang mabuhay at tayuan ni Abraham yung katauhang binigay sa kanya ng Diyos. Amen? Pero pansinin niyo po, sa sa Genesis 32, 33 hanggang sa mga susunod na mga kabanata, ang banggit po ay Jacob lang. Bakit? Ibig sabihin, ang lahat naman siguro na nakasulat sa Bible, pinaniniwalaan nating inspired by the Holy Spirit. Ang Diyos talaga ang sumulat. So nagkamali ba ang Diyos na, nalimutan niyang tawagin si Jacob na Israel? Hindi po. Intentional po ang banal na spirito sa kanya pong mga ipinapahayag. Ibig sabihin, kung anong nakalagay sa Biblia, yun po talaga'y intentional. Pag nagbabasa ka ng Bible, huwag mo sasabihin, nagkamali si Lord, baka nawaglit lang sa isipan ni Lord, baka nalimutan lang ni Lord, baka si Lord ay may nag-ano sa matanda, tawag doon, yung, na hindi po yung nag-uulyanin lang si Lord. Hindi. Lahat ng sinulat ng Panginoon sa kanyang mga salita ay detalyado, eksakto, at hindi po ito aksidente.
intentional ang lahat. So, ibig sabihin, hindi nagkamali si Moises na ipasulat ng banal na spirito sa kanya yung kwento ni Jacob na bakit Jacob hindi ginamit ay Israel. So, yan po yung pag-uusapan natin sa buong series po ng Book of Genesis, sa Genesis 33. Okay? So, wala tayong duda, hindi nagkamali ang Diyos. Si Jacob naman, na-experience naman, na-witness natin, na-experience si Jacob ang Diyos. Tama? First time niyang nakita sa Bethel, alala niyo, natutulog siya, gamit yung unan, ginawa niyang unan yung bato, at doon siya kinausap ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng panaginip. Tapos, kinausap naman siya ng Diyos ng harapan. Saan? Saan? Nung siya po'y pinatawid niya yung mga anak niya doon sa may ilog, Habok. Doon siya kinausap ng Diyos. Doon nakipag-wrestling siya sa Panginoon. Ibig sabihin, nakipagbulo siya. Ibig sabihin, walang kaduda-duda, si Jacob po ay nakaranas ng pagkilos ng Diyos. At dahil naranasan niya ang Diyos, binago ang kanyang pangalan, binago din ang kanyang karakter, binago din ang kanyang tadhana. Ang sabi po ng isang author na ang pangalan ay Arthur Pink. Alain mo may pangalan palang Arthur Pink. Pinklawan po pala ito. Ayan, si Arthur Pinklawan. Sabi po niya, tatagalogin ko po ito. It is one thing to be privileged with a special visitation from or manifestation of God to us. But it is quite another to live in the power of it. Ito po yung Tagalog. Pakinggan niyo pong mabuti. Ibang bagay ang mabiyayaan ng espesyal na pagbisita o pagpapahayag ng Diyos sa atin. Ito po yung mas madaling salita. Minsan ba sa buhay natin, masasabi nating naranasan mo ang presensya ng Panginoon? Sino po dito naranasan niya yung presensya ng Diyos? Yung talagang damang-dama niyang niyakap ka ng Panginoon, umiyak ka talaga. Yung talagang, Lord, kinakausap mo ako. Oh, dear Holy Spirit, talagang rinig na rinig kita. May ganun po tayong pagkakataon sa buhay. Ewan ko po kung sa enkwentro nyo sa Panginoon, ay talagang hindi nyo pwedeng hindi sasabihin, Lord, salamat po. Yun pong naranasan natin sa Diyos, hindi po yan araw-araw. Yan po'y isa sa mga pagkakataong hinihintay ng bawat Kristiyano na maranasan niya ang pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. At kung hindi niyo po nalilimutan, kailan yun? Naalala niyo po ba kailan yun talagang kinausap, umiyak ka, naranasan mo ang Panginoon? Kailan yun? Take note hindi po yan araw-araw. Yan po'y espesyal na pagpapahayag, espesyal na pagbisita. Yan po'y sinasabing special visitation. At kapag binisita ka ng Diyos, pribilehiyo yon, mga kapatid. Pribilehiyo. Hindi lahat may visitation ng Lord. Ulitin ko po, hindi lahat pare-parehas nakakaranas ng pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. Iba-iba tayo. Hindi po pwedeng, Sis Rose, iba. Hindi naman naramdaman ni Brother Ronald. Pero naramdaman ng Nanay Oni. Iba-iba eh. Meron namang Sunday na wala kang gana. So wala kang naramdaman. Pero yung katabi mo, puspos sa puspos. Amen. May ganun po. Ibig sabihin, yung pagkilos ng Diyos, espesyal. Amen. Hindi pare-parehas. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Sabihin mo sa katabi mo, nabisita ka na ba? Hindi. Busy. Kasi ayaw mo siyang papasukin. Ganun yun eh. At sabi ng Lord, pag kumatok siya, pagbuksan mo ng pintuan. Amen. So tuloy-tuloy po tayo. Ibig sabihin, si Jacob, minsan sa buhay niya, na-experience niya ang Panginoon. Okay? Binisita siya ng Diyos
Sabi nga niya, nakita ko, kaya nga doon sa Peniel, sabi niya, tinawag niyang Peniel. Bakit? Doon sa Peniel, nakita ko ng mukhaan ang Panginoon. Pero, pakinggan niyo pong mabuti. Kung pribilehiyo ang presensya ng Panginoon o pagbisita ng Panginoon sa buhay natin, ibang usapan yung sinasabing live in the power of it. Sa Tagalog, ibang usapan ang mamuhay araw-araw sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Iba po yun. Ulitin ko po. Iba yung minsan naranasan mo. Iba naman yung araw-araw nararanasan mo. Iba yun. Ang pinakamahirap po, paano mo mapapanatili na araw-araw nararanasan mo ang presence ni God? O di ba, natulala din po kayo. Ganyan-ganyan ko na nakita yung sarili ko. Nung binabasa ko yung salita ng Diyos, oo nga, ano? Gusto kong maranasan si Lord. Nang maranasan ko siya, bukas, sumunod na araw, hindi na. Di ba? Gusto kong magbago ngayon, nagbago ako ngayon, pero sa susunod na buwan, hindi na uli. Sino po nakaranas ng ganyan? Ibang usapan, yung pribilehiyong bisitahin. Iba rin ang usapan, yung pribilehiyong araw-araw mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sino po ang nakakakuha ng ating mensahe? Okay. So para mas lalo mong makuha ang diwa ng mga salita ni Arthur Pink, ito po yun. Ibig sabihin yan, sa madaling salita, mas madaling makaranas ng spiritual high. Ulitin ko po mas madaling makaranas ng spiritual high kaysa panatilihin ang disiplina at lakas na nanggagaling sa karanasang naranasan natin sa ating Panginoon. Pero ang katotohanan at nakakalungkot, marami po sa atin, maaaring hindi na nararanasan hanggang ngayon ang presensya ng Panginoon. Kailan yun? Kailan ka huling binisita ni Lord? Kagabi, Lord. Kagabi. Kaninang umaga, hindi na. Bakit? Kasi yung mamuhay ka sa presensya ng Diyos, araw-araw, kailangan mo ng matinding disiplina. Kailangan mo ng matinding pagsuko. Kung gusto mong maranasan araw-araw ang kapangyarihan at presensya ng Diyos sa buhay mo, hindi po pwedeng tamad tayo. Hindi po pwedeng ayaw mo magbasa ng Bible. Hindi po pwedeng hindi mo gugustuhin manalangin. Kaya maraming tao, pag fiesta lang nila naaalala ang Diyos. Pag mahal na araw lang nila nararanasang may Diyos. Pag Pasko lang nila naaalala may Diyos. Pero sa araw ng mga ordinaryo, kaya nga po, sabi ng Panginoon, maging handa kayong lahat sa aking muling pagbabalik. Dahil sa panahong nagsasaya tayo, sa panahong abala tayo sa maraming bagay, doon siya babalik. Naalala niyo po yun? Mga paalala ng Panginoon sa atin? Yung laging sinasabi ng Lord na walang nakakaalam kahit na ang anak sa kanyang muling pagbabalik. At yun po ang nakakalungkot sa maraming Kristiyano, katulad natin, na hindi na nararanasan ng Panginoon gaya ng dati. Kaya yung kanta ni Gary B, gaya ng dati, gaya ng dati. Yun lang naalala, gaya ng dati. Minsan iiyak ka sa Lord, Lord, gusto kong maranasan ka gaya ng dati.
Kaya sabi ng Lord, ano namang ginawa mo noong mga panahon matapos mong maranasan yung gaya ng dati? Sabi ni Lord, pinanatili mo bang yung kagustuhan mong maranasan ako araw-araw? Again, kung nais mong panatilihin ang presensya ng Diyos, maranasan mo sa iyong buhay, kailangan mo ng matinding disiplina. Kailangan mo ng matinding lakas. At sa panahon ngayon, mga kapatid, paggising mo pa lang, pagbaba mo, paglabas mo ng pintuan ng iyong kwarto, paano ka magiging disiplinado? Paano ka magiging malakas na hinahanap mo presensya ng Diyos? Kung umagang-umaga pa lang, ang sasambulat sa mukha mo'y panay problema, inis, galit. Naintindihan niyo po ba ako? Maganda nga yun, nag-devotion ka, nag-pray ka. Paglabas mo, andyan na ang mga kampon para sirain ang iyong naranasan sa Panginoon nung umagang iyon. Nanalangin ka pa, umiyak ka pa. Talaga namang nagpupumray ka. Sabi mo, Lord, ang ganda ng prayer mo. Paglabas mo, nakita mo ang mga plato sa iyong sa may mesa na hindi man lang nahugasan. Tapos may kumakatok sa pintuan, sabi sa iyo, bill nyo po sa kuryente. May disconnection ka na pala. Paano? Kaya marami po sa atin, ang talagang babalik na lang, Lord, alam ko love mo ko. Ba't di ko naranasan ang presensya mo? Presensya ng mga maniningil, presensya ng mga nakakainis ng kapitbahay, ang aking naranasan. Amen. Kaya matindi pong disiplina at lakas na nagmumula sa Panginoon na kailangan mo. Ako nga ang pastor, mga kapatid. Sabi ko nga, para akong bomba, nakala ko yung bomba lang ang sumasabog, pati pala yung pasensya ko yung sumasabog din. Sabi ko, paano ko papanatilihin ang bunga ng banal na spirito? Pagpipigil sa sarili, pagpapasensya. Kung may kapitbahay kang sinasagad ang iyong pasensya. Paano yun? Kaya kailangan mo talaga ng matinding paghawak, pagkapit sa Panginoon. Sino po nakaka-relate kay Pastor? Amen. Lahat po ba tayo gano'n? Ang hirap eh. Lalo na kung ang dami mong iniisip. Paano mo papanatilihin yan? Bilang mga mananampalataya, ang tawag sa iyo mula nang kumilala ka kay Lord, binigyan ka niya, sabi nga, mula nang nanampalataya ka kay Kristo, binigyan ka niya ng karapatang tawagin at maging ano po uli? Ano po uli? Anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kung ikaw ay kumilala kay Jesus, anak ka ng Diyos. Hindi ka na anak ng nanay at tatay mo. Ikaw ay anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak tayo ng Diyos. Oh. Ibig sabihin, kung anak tayo ng Diyos, ibig sabihin, anak ka ng Diyos. At ano pa ang tawag sa iyo? Tagapagmana ng yaman ng Diyos. Tagapagmana. Ang sa English yan co-heirs of Christ. Tagapagmana kasama ni Kristo. Kalahin mo na katabi mo, tagapagmana yan. Mukha bang tagapagmana yan? O mukhang tagapagmana? Ano pa? Ano pa tawag sa atin? Mga tagapaglingkod ni Kristo. Ano una tawag sa iyo? Anak ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, tagapagmana ako ng Diyos.
At ano pa sabi ni Lord? Tagapaglingkod ako ng Diyos. At ako ay isa ng bagong nilalang. Wow. Sige nga po, balikan natin yung mga tawag sa atin. Ano tawag sa iyo ni Lord? Anak. Pangalawa, tagapagmana. Pangatlo, tagapaglingkod. At pang-apat, bago ka ng nilalang. Okay. Tanong. Saan doon ang gusto mong tawag? Ano doon sa apat? Dagdagan natin. Kristiyano. Anak ka. Nagdagdag pa. Ulit. Anak ng Diyos. Tagapagmana ng Diyos. Tagapaglingkod ng Diyos. Bagong nilalang ng Diyos. At Kristiyano. Pili. Ano ang gusto mong tawag sa iyo? Lahat na po. Okay, sige. Lahat na po, ah. Okay. Sabi ng Bible, lahat ng nanalig sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, dapat ang anak ng Diyos ay itsurang anak ng Diyos. Kung anak ako ng Diyos, ibig sabihin, dapat lahat ng karakter ng Diyos ay nakikita sa akin. Kung anak ako ni Bilyar, dapat kulay orange din ang suot ko. Anak ka ba ni Bilyar, Tito Rick? Pati si Ate Jocelyn. Nanay Telma ba'y naka-orange ba yan? Colorblind po ako eh. O si Kian, naka-orange. Orange ba yan? Peach? Pasensya na po kayo. Talagang colorblind ako. Ibig sabihin, mga kapatid, kung anak ka ng Diyos, dapat nakikita sa iyo, sa iyong katauhan, ang pagiging isang anak. Kaya pag nakitang, anak ba yan, Nino? Anak yan ni Nanay Oni. Di ba? Kasi nakikita sa iyo. Tama? Yung kilusan mo pa lang, anak ka na ng tatay mo at anak ka na ng nanay mo. Amen? Pag anak ng Diyos, nakikita ba sa atin ang pagiging anak ng Diyos? Sabi mo kanina, lahat. Lahat, ha? Okay. Sige, tingnan natin, katabi natin. Tingnan natin. Mukha bang anak ng Diyos yan? O mukhang ibang anak ang may anak dyan? Yan, ha? So, kung titingnan mo po, gusto mo pa lahat, ha? Sige. Sundin natin lahat. Ano sumunod? Tagapagmana. So, si Lord, ang may-ari ng mundo. Bilang tagapagmana ng Diyos, dapat nakikita sa atin yung yaman ng Diyos. Pautang nga. Mayaman eh. Sabi, sa pananampalataya tayo nabubuhay. Mayaman tayo sa pananampalataya. Magkano bang kailangan mo? Bibigyan kita ng 1,000 pananampalataya. Ibig sabihin, dapat talaga, kung ano yung mga tawag sa atin, nagre-reflect sa iyo. Amen. Tama po? Ako'y anak mahirap. Lagi na lang ako susumika. Grade 1 na lang ang natapos ko. No read, no write pa ako. Paano na ngayon buhay? Tapos tumabay ka pa. Ano ba magagawa ko? Amen. Anak niya ng Diyos. Tagapagmana yan ng Diyos. Tagapaglingkod yan ng Diyos.
Bagong nilalang yan ni Lord. Kristiyano yan. May kapitbahay kang pumunta sa'yo. Chini-chismis. Tapos nalaman mo, chinucho ng isa pang chismosa. Bumalik sa'yo, sabi mo ng isang chismosa, alam mo ba, sabi sa'yo, ganito ka daw, ganito ka daw. Umakyat ngayon ang presyon mo. Umikot ng umikot sa ulo mo. Nakasalubong mo, Mare! Anong mare-mare? Kristiyano yan. Naiintindihan niyo na po? Sabi ko sa inyo, introduction pa lang ito, mabigat na eh. Naiintindihan niyo po ako mga kapatid? So, ang salita ng Diyos, tinuturuan tayo na yung luma nating pagkatao, yung luma nating likas, ay kasama ng namatay ni Kristo sa krus. Kung sinama na ni Lord lahat ng luma nating pagkatao sa krus, ibig sabihin, dapat ang nabubuhay sa atin yung bagong tayo. Tama po? Okay. Ibig sabihin, hindi na po namumuhay sa atin ang pagiging alipin ng kasalanan. Tayo po ngayon ay alipin ng katwiran. Ibig sabihin, yung pinako ni si Jesus sa krus, ipinako na yung ating sumpa ng kasalanan. Tayo po'y pinalaya na ng Panginoon. So kailangan, ang problema, alam na natin lahat yon. Pero ang mahirap, yung ipamuhay, yung mga yon. Yon ang nararamdaman ni Jacob. Kahit sabihan pa siya ng Diyos na Israel, hindi niya kayang ipamuhay yung buhay Israel kasi nga yung buhay Jacob, yon ang kanyang gusto. Hindi niya makayang bitawan yung pangalang Jacob. Hindi naman yung pangalan eh. Sa totoo lang, madaling magpalit ng pangalan. Pero mahirap palitan yung katauhan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawa ang makikita mo kapag binago ng Diyos yung identity mo. Karakter mo. At pati na yung kinabukasan mo, yung tadhana mo. Ngayong ako'y anak na ng Diyos, nako, niyaya ko ni kumparing mag-inom. Anak ako ng Diyos! Pare, nung tayo, susunod ako dyan. Anak yan ng Diyos. Ang hirap tumanggi, pastor. Nakakahiya kay kumpare. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Gaano kahirap mamuhay. Kaya ko po nilalatag sa inyo yung introduction kasi gusto ko maramdaman ninyo kung paano ko kinausap ng Lord dito. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Yung mukha kang Jacob, pero dapat Israel ka. Hindi na baliktarin natin. Dapat Israel ka na, pero mukha ka pa rin Jacob. Yung mukha kang Kristiyano, suot mo'y pang-Kristiyano, kutis mo'y pang-Kristiyano, buhok mo'y pang-Kristiyano, mukha mo'y pang-Kristiyano, ugali mo pang-mundo. Amen. Tingnan po natin, tayo mismo ang nahihirapan. Ako nga nahihirapan, kayo pa? Amen. May natututunan po tayo. So ang tanong, papaano ba tayo mamumuhay sa bagong katauhang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? At bilang Jacob, nakita niya na si Esau. Alam niyo po ba si Esau? Naalala niyo po yung binasa natin kanina? Nasa lubong ni Jacob, nasa lubong ni Esau, namasid niya si Jacob, hindi na Jacob, Israel na. Ang nakikita na ng Diyos ni Esau kay Jacob ay yung binago na ng Panginoon. Alam niyo po bang napakahalaga ng pagkatao natin bilang anak ng Diyos kung paano talaga nakikita ng iba ang totoong ikaw? Alam niyo po kung sino man ang gustong malaman kung nagbago ka na, ibang tao makakakita.
sasabihin sa'yo, alam mo, parang may bago sa'yo. May kakaiba sa iyo. Hinahanap niya yung dating ikaw, pero iba na eh. Pero yung ganito po, Kristiyano ba yan? Yan ba ang Kristiyano? Parang di naman. Sino po naka-experience yan? Ako lang po ba? Yan ba mga Kristiyano? Pa-Bible pa? Pasimba-simba pa? Pabasa-basa pa ng Bible? Di naman nakikita sa kanya. Ang sakit mo. Alam niyo po, yan po yung mga salitang pag narinig mo, hindi pwedeng hindi magpapanting ang tenga mo. So, na-realize ko na kaya naman pala, kasi kailangan nakikita ang bago mong pagkatao sa iyong pamumuhay. At yun po ang pinakamahirap na gawin sa ating buhay. Say amen. Ang pagiging Israel at mamuhay sa katauhan bilang Israel ay isang napakatinding pagsubok. At ngayon pong umaga, tinatanong ka ng Panginoon. Tinatanong ka ni Lord, papaano ka mamumuhay ng bagong pagkatao para kay Kristo? Itutuloy ko po sana, pero parang, alam niyo yung pakiramdam ng nabitin? Ayun, bitinin muna natin. So, 5 po yan. 5. Andyan na po yan eh. Ready na po yan eh. Ayun na po. Pag tinuloy ko po, baka mamaya sabihin niyo. Tuloy ko, mga kapatid? Gusto niyo next week na lang. Okay. So, nabitin po kayo. Bibitinin ko lang kayo ng konti. How can we live out our new identity in Christ? Ang nais po ng Panginoon sa atin ngayon, mag-pray tayo. Alam niyo po yung hindi madali ito. Hindi po ito trabaho lang ninyong mag-isa. Yung baguhin yung buhay niyo, hindi niyo trabaho yun. Holy Spirit yun. Ang gagawin lang natin, disiplinahin ang sarili natin sa paraan na gusto ng Diyos para sa atin. Amen. Hindi po madaling baguhin ang dati mong pagkatao. Hindi madaling alisin ang dati mong pagkatao. Pero kapag alam mong binago ka ng Panginoon, isa sa mga didisiplinahin mo sa iyong sarili ay ang pamumuhay mo. Kaya kung ikaw mismo sa iyong sarili, struggle ka. Kristiyano ako, pero nahihirapan akong Kristiyanong iba kasi tawagin kang Kristiyano sa maging magpaka-Kristiyano, mahirap yun. So it's very challenging, mga kapatid, and I pray that the Lord will touch your heart. Ipuin ng Diyos na magkaroon ka ng desire. Lord, ayusin mo yung buhay ko. Kristiyano ako, opo. Kristiyano ako, opo. Kristiyano ako, pero hindi nakikita, Lord. Kailangang makita. Kailangang maranasan. Kailangan magbago ang aking pagkatao. So mga kapatid, paglabas po natin ng bahay-sambahan mamaya, dala-dala mo yung 5 pangalan. Kung dinidesire mo yan 5 pangalan maging totoo sa buhay mo, why not you pray to God? Let's pray to God. Pwede ba tayong tumahimik sandali? Bata, matanda, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay kumilala kay Kristo, naisin mong baguhin ka ng Diyos, hindi lang sa iyong pangalan, kundi pati sa iyong buong pagkatao. Lord, dinidesire namin sa iyo ngayong umaga. Nais namin maranasan ng iyong presensya.
Lord, special anointing ang aming hinihingi sa iyo. Special visitation. Yan po ang aming panalangin. Let God speak to you right now. Hallelujah. Hawakan mo yung iyong dibdib. Sabihin mo sa Lord, katagpuin mo o Panginoon. Kung hanggang ngayon walang pagbabago sa buhay ko, baka nabago lang ang pangalan mo, kapatid. Pero hindi nabago ng Diyos ang tunay na karakter ng buhay mo. May planong maganda sa atin si Lord. Gusto lang nating i-bless tayo, pero hindi natin gustong baguhin ng Diyos ang buhay natin. Lord, bigyan mo kami ng pagnanais na mabago ang aming pagkatao at mabago rin ang aming pamumuhay. Ako'y anak ng Diyos. Sabi mo sa sarili mo, ako'y anak ng Diyos. Makita ang pagiging anak ng Diyos sa buhay ko. Ako'y tagapagmana ni Kristo, kay Kristo. Maging tunay sa pamumuhay ko ang isang pagiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Lord, sinabi mo sa akin, ako'y tagapaglingkod. I am a servant. Makita sa akin ang totoong paglilingkod. Sinabi mo rin na ako'y bago ng nilalang. Wala na ang dati kong pagkatao. Ako'y binago na. Tunay nga, O Diyos, na baguhin mo ako. Alisin mo ang lumang ako. At ibigay mo sa akin yung bagong ako. Hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa, kundi maging sa aking pamumuhay. Lord, tinatawag din akong Kristiyano. Makita sa aking buhay. I am nothing without Christ. Hindi ako mabubuhay kung wala si Kristo. At dagdagan pa namin, Lord, ako po ay isang tagasunod. Sabi mo, ako din po ay tagasunod. Hindi lang po makita ang pagiging tagasunod sa pangalan, kundi makita rin akong tagasunod ng iyong mga salita. Mamuhay kami ng ayon sa lakas na meron po sa iyo, Panginoon. Hindi namin kakayanin baguhin ang aming sarili. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, aming banal na Espiritu. Dahil sa biyaya mo, sa tulong mo, sa lakas ng pinagkakaloob mo sa amin, sa pagtatagumpay kay Kristo na pinagkakaloob mo sa amin, magawa po namin ang isang bagong pagkatao ayon sa nais at kalooban mo. Lord, sa biyaya mo, tulungan mo kami na hindi lang mabago ang aming pangalan, kundi makita rin ang totoong pagbabago sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, kung kami po'y nagnanais, nagde-desire. Alam ko, Lord, hindi naman lahat nagkakaroon ng ganong desire. Maaaring yung iba, hindi binabaliwala yung sinasabi mo, Lord. Meron yung iba, binisita mo sila ngayong araw na ito. Merong iba, Lord, na parang talagang kinausap mo sila ng buong buo. Lord, nagpapasalamat po kami dahil lahat ng ito ay naranasan namin sa araw na ito. Alam namin, Panginoon, walang aksidente sa iyo, aming banal na Espiritu. Ang iyong mga salita, ang mensaheng ito ay mensahe mo para sa amin dahil nais mo kaming matuto, nais mo kaming turuan, nais mo kaming madisiplina, nais mo kaming baguhin sa iyong harapan. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, makita ang bagong ako dahil kay Kristo. Again, makita ng Diyos sa atin ang bagong ikaw, ang bagong ako. Yan po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. 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 Sabihin mo sa katabi mo, bago ka na. Kaya magbabago na tayo. Diba? Pag sinabi mo magbago ka na,
Hindi yun nakikita sa pangalan, nakikita yun sa pamumuhay. At yun ay magagawa mo lang sa tulong ng ating Panginoon. God bless you. To God be all